ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong bulan. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visaya. Atong Biyernes, thank God it's Friday, Pebrero 20 to 2026. Welcome sa lagi edisyon sa programang magatod yun kaninyo sa mga nag-unang mga balita. Of course, kalambuan, no, dali sa nagkarang bahay ng atong rehiyon, Eastern Visayas, ngayatod yun sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Kini ang programang Good Morning, Eastern Visayas. Sa kalang sa Station Manager, diri sa Radyo Pilipinas, sugod Sir Dindo Alaras, kinenyo lagad sa kahanginan, Ria Yang Mikate. Kabanato no sa Master Control, Kuya Noel Palugod,
And also, ato pong makauban karong edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas ang atong mga sister station and also ang atong affiliate station and also pinausab no ang Philippine Information Agency. And yes, in particular, yun ang atong sister station sa Radyo Pilipinas, Calbayog and Borongan, and ang atong affiliate station ang DYDC-FM sa Visayas State University. So karon no atong makauban para maghatod usab no sa mga latest update. Oo, diya sa Radyo Pilipinas, Calbayog, Sir ASM Jean Navilon. Sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Ma'am Sok Aberia. Sa Philippine Information Agency, Ma'am Alet Reyes. And also sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora. Okay, so karong first nato nung stage sa atong programa Good Morning Eastern Visayas sa atong masayran yun no ang peace and order dagan sa panahon mga nagunang update no, sa tubig, kuryente and also mga nagunang mga balita po no sa area of responsibility sa atong mga partner karon. And atong unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog pinaagi ni Sir ASM Jean Navilon. Rise and shine kanimo, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Yes, rise and shine, maadjong buntag liwat kanimo. Kauban Ria, yan women power yan na. Solid ginunala na yan kalaki na kung tapukis ang kalaki ng ang lalaki kay women power ko no. Nga maupay naman nga aga sa iyong tanan mga sanggayan. Good morning, dida sa DY Israel Sugod Southern Leytes sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras nga nabugos nga persa sa DY Israel. Sugod man, good morning kan kasamang Sok Aberia sa DYES Radio Pilipinas Calbayog. Yan, sugad man sa DYDC-FM kan Miss Micaela, good morning. Yan, sa aton second time na iniya na nga kaupod sa PIA Region Office. Yes, good morning. Didi sa siyudad San Calbayog, maupay man ang amon panahon. Naniniguro si Sister Sun nga makasirip tungod kay medyo dapit gutik nga madampog didi sa amon yan ha. Ngan nuron yan may maadlaw na ini. Sa kaupod ko yun na sa control si Engineer Joven Cardenas. Ngan sa pagtaga peace and order situation, mahimyang man ang siyudad sa Calbayog. Waray mga untoward incidents. Sa naglabay nga 24 oras. Ngan sa pagtaga kuryente naman na mga kasangkayan. Didi sa FB page sa Melco 1 adiyan power update NGCP and waray diri scheduled power interruption sa pagena ang apektado nga substations bali ini ang kakulop nga lao Kapokan Karayman ngan San Agustin. Apektado nga feeders, Kapokan Substation Feeder 1, Kapokan Old Road nga do city proper portion sa Happy Valley Barangays, Feeder 3 Barangays along Kapokan, ngadto San Policarpo, Gadgaran to Lunoy. San Agustin Substation Feeder 6 Barangay along Nakubi to San Agustin ngadto Matuginaw. Kan Feeder 7 Municipality ng San Jorge, Tarangnan Barangays. Karayman Substation
munisipalidad sa Santa Margarita kag sumhing adto Ilog ang darang adto Tambungan. Na padayon pa nga nagpipinamulat ang Sangil Kuno sa feedback sa ding unscheduled power interruption. Nga na bueno sa pagtaga tubig naman, waray abiso sa pagkawara abid sa mga gripo yana sa Calbayog Water Company. Pahibarula sa itong mga concessionaires sa Calbayog Water, may kadugangan patong sa water deal tinikangan niya nga Marso 1. Notice to all concessionaires sa Calbayog Water Company Incorporated. Tinikangan sa Marso 1, 2026, magsusukot sa environmental fee equivalent ngadto sa 9.29% sa basic charge ang malalakip dito sa iyo binulan nga water bill dugang lo tini nga uminto. Ini nga kabaraydan ang ginimplementar subay sa Republika Acta numero 9275 o Clean Water Act of 2004, Luwa Board of Trustees sa Resolution number 8 Series of 2026, City Ordinance number 2023 09-016 sugadman subay sa CCWD Board Resolution number 199 Series of 2026. Ang environmental fee ang pagsuporta sa kanang syudad Septage Treatment Plan Program nga magsisiguro sa proper treatment sa household wastewater, prevention of river and groundwater contamination, promote public health and sanitation, support long-term environmental sustainability efforts in our city. These lodging activities have already begun last July 22, 2025 and to keep our customers informed, naka-schedule para sa future dislodging activities ang nagpo-post sa uninang mga adlaw. Ini nga inisyatibo ang kabarte sa commitment sa Calbayog Water ngadto sa environmental protection, nagtutuyo pag safeguards and public health samtang nagpo-promote sa sustainable practices. Amad to ang anunsyo tigang sa Calbayog Water Company Incorporated. Sa mga natirok naman ng mga headlines nga i-share niyan sa Radyo Pilipinas Calbayog sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa dito na mga laray uluhan. LGU Calbayog bugos ang suporta sa paglansar sa Tri-City Specialty Justice Zone nga natutok sa pagkontra sa pan-abuso sa mga kabataan online. National Nutrition Council Regional Office nagbisita sa Katarman para sa monitoring sa Tuto Kainan Dietary Supplementation Program. Judge sa Samar gintagan doon nga nagpapabilin nga independent ug patas ang korte sa larom sa Tri-City Specialty Justice Zone nga nakatutok sa kaso sa online sexual abuse and exploitation of children o SAIC. Ang mato nato na mga headlines ang katukiban nurnian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:14. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Jean no sa imong pasiunang impormasyon. Ay, by the way, ato dayong makauban no sa PIA Leyte no si Ms. Stephanie Barrios. Yan, so gikan gyud no sa Radyo Pilipinas Calbayog gari napit sa Borongan, Rise and Shine kanimo Ma'am Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Miss Young, Forever Young Mikati. Nga dahadto nakatutok yan on Good Morning Eastern Visayas. Damo nga thank you. Nga dahadto yes,
ASM Gin Nabelon, hikawat inuna kay pangilalaan ay titon pagtaga gender development. Hikamian mga beauties mapagbigay, di ba, Miss Yang? Malitaw, maupay nga morning. Ang aran po ito naman ni Sam Kanati Ruth Rivera Abunda. Tapos ito natin di ka partner, Engineer Coach Yufem, natin mga kasalgabay di Hatek, at di Chef Ticudes, nga ni Kuya Buboy ito naman admin. Hikami in now welcome nga na iyutanan ilabi na nakatutok yan na itong Good Morning Eastern Visayas where man niyo nga part itong world. Good morning, good evening, good noon. Yes nga daton aton uy may natin bagets Miss Yang nga kauban. Yes. Ito na PIA Mrs. Steph and Adaliwati Micaela Gungora. Gamo na kam nga mga bagets Miss Yang. Itong Yang DYVCFM. Oo. Yang gyud Ma'am Sok. Yang Jud. Kami na lang nga his Sir Navilon diri na so young. Young at heart, Ma'am Sok. Yang at korakas ka dyan. Aminin SM. Malitaw nga dakan Miss Gongora, nga dakan Mrs. Steph. In maupay nga morning iyo labi naton mga yung mga busing nga nagmamayuyo daman hayo. Didiha mo na syudadan Borongan, bagan maaruman, di ba nasa ring ipag-asa, piktado kita iton Sherline, mas maarum yan na, mas maman itong arum kaysahan kakulop, na siguro bangin in umuran, hintalali sa maging maingat na lapo damang kita pag taga-water, big check, o waray abiso, hin disruption, iton serbisyo, iton Borongan Water District, nga danton ira mga concessioner, pag taga-kuryente naman, din may mga lugar, di downtown area, labi na nga hiton may market site makaka-eksperyensya hin pagparang nga da ini hiton maghapon pa daman alas 8 nga da hiton alas 5 hitkelo pero may didto mga kalsada nga sa kauras la iton ira ma-eksperyensyahan nga brown out pag tagapasi orden big check o garing ila may da nahitabo nga sunog didi amon na Eastern Samar kagabi niya mga pasado alas 9 ngani unina hiton public affairs program hiton ni radyo wakahuman hiton Good Morning Eastern Visayas makakampang namon na eri ito an Fire Marshal hiton probinsya hiton Eastern Samar Fire Chief Inspector Jamie Pasagi para makapaghatag haamonhin kasayuran pasiunang impormasyon ulos nga nagpapasalamat ang local chief executive hiton Taft hitong Taft ang paggaburoblig pagbayanihan adton mga mulupyo ilap nga nadton na mga hintutungdan ng mga buhatan ni Mano Gobyerno adton ira didto PNP at Taft sugad man adton ira Bureau of Fire Protection at Taft adton ira Municipal Disaster Risk Reduction and Management nga buhatan sugad man ang nagburoblig nga magkalain-lain nga mga fire station sugadhan Borongan, San Julian, Sulat ngan Dolores. Mga rescuer, mga volunteers, big thanks daw good sa ring pamanim Mayor sugad nga mahigayon in tinuod nga namamayag pag iton bayanihan iton pagkakaurusa pag buburoblig pagigugma iton masag isig katao 19 minutos na nakalabay alas 8. Adi naman iton amon isi-share nga balita wedi din naman ang syudadan Borongan na arangkada it lokal nga pamunuan ni syudad da pagduhol mga ayuda nga da naman hanton mga gimpapalangga nga constituent handa syudad, mga estudyante, PWD, inunaanay adton mga senior citizen. Adi adton namon mapatikim ang mga ipapahat nga mga balita nga giampreparar adton naton mga aris nga duhan nga mga kausa production team iton yung Radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan 71 friends rescued ha Eastern Samar opisyal nga nagsubmiter hin aplikasyon hin amnestia para hakamurayawan samtang test the Eastern Samar nagaandam para han 2026 provincial skills competition pagtaga sa social services
6,599 nga burunganan nga mga estudyante makakabenepisyo hen 3,000 pesos nga ayuda pinansyal tika nga lokal nga pamunuan ng syudad pagpapadayon hiton direkta ayuda payout. Pero lain niya itong mga balita nga mo nag-share hiton ikaduha nga paypay hiton Good Morning Eastern Visayas solidala kam ay kambabaya at ang iniyo ang mga balitang na ipapangbid dirila hadto ni radyo pero hantibuok nga persa ang PCO lakip na natin kapatid kasubong nga academe ang DYDC-FM han VSU. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ma'am Sok sa imong pasiuna nga mga impormasyon. Gikan sa Boronga na ari na punta sa Philippine Information Agency kun PIA. Rise and shine kanimo Ma'am Steffi Libario. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Ria. Good morning, Miss Sok, Sir Jean, and Miss Micaela. Good morning gihapon na aton mga mamarati ngan online viewers sa Facebook Live. Di ka nga iba mga parte ng Eastern Visayas. So, update po ang kabutangan ng panahon niya yan na naton, didiya syudad ng Tacloban. Madalumdum po ang kalangitan. Nakaka-experience po kami din turatarit ngan medyo mahagkutay nga panahon. So, tika nga 3D weather update han DOST Pag-asa. Makaka-experience kita din Eastern Visayas. Yan nga weekend, madalumdum nga kalangitan ngan posible nga pag-uran inintungod na epektohan share line. And para naman na atong power update, may adagin pagawa sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP hinadvisory para han power interruption habiliran in some parts of Leyte nga dahit Domingo, February 2022. So affected po nga mga areas or affected areas would be Bileco, Biliran Electric Cooperative Incorporation, and time po niya is 5 a.m. to 6 p.m. Leyte Electric Cooperative or Lieco 3, Kapuokan Substation, 5 a.m. to 6 p.m. Tungain Alang-Alang Substations, 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. Lieco 5, 5 a.m. Libungaw and Sambulawan Substation, Simangan, Alta Vista and Talisayan Substation, 5 p.m. to 6 p.m. Lieco 4, San Agustin and Baybay Stations, 5 p.m. to 6 p.m. Hilongos and Bato Substations, 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. And then Dorelco, Tanawan, Tolosan, Mayorga Substations, 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. and Javier and Abuyog Substations, 5 p.m. to 6 p.m. Nang padayon naman ang awas sa naton tubig since waray man water interruption na nakaschedule yan nga adlaw and hopefully until this weekend maging maupaylan awas sa naton tubig. And para naman yan nga simana di namon nakalap o nahikay nga mga balita tika nga PIA Leyte. Baybay City hulos ng pagamdam at iarabot nga panaglabay hini han Ivra 2026. Department of Agriculture nag-amdam ang pagtapuhan epekto han sunod-sunod nga uuran nga dahan parag umahan humay. Ang mga detalye hini nga mga balita nurunian ha atong second half. Back to you, Miss Ria. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Miss Steffi sa imong pasirang impormasyon. Ayan, gikan sa Philippine Information Agency, ari na punta sa atong affiliate station, ang VSU DYDC FM. Rise and shine kanimo, Miss Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Miss Ria. Good morning sa itong mga sukintig paminaw diha sa Southern Leyte, no? Ayun man sa mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas Sugod. Good morning usab sa itong mga sukintig paminaw diha sa Borongan o kang Ma'am Sok. Good morning, ma'am. Good morning, maupay na aga usab diha sa Calvario kan Sir Jean and sa itong mga nagpaminaw diha
Ingon man sa atong mga nagpaminausab diha sa PIA ug sa mga kaubanan no diha sa PIA. Good morning usab kang Ma'am Steffi. Yes, good morning maadjong buntag maayong buntag maupay na aga Visayas State University. Good morning bye-bye city sa mga nagpaminaw nato karon via 104.7 or sa mga nag-view sa atong live. Yes, mga higala inyong makita usab live ning atong programa o tulumanon Good Morning Eastern Visayas no. Sa nakadaiyang Facebook pages ng atong mga kaubanan nga stations ni ining atong tulumanon. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. So, yes, adlang Biyernes karon Pebrero 22, 2026. Happy tagid ba human ang bulan sa Pebrero, no? O yes, ang alas sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong adlaw. Maghatod kinyo sa mga balita, kalambuan, updates dinhi sa dakbayan sa baybay. Ug alang sa itong mga pasiunang impormasyon, magsugod kita mga higala sa update sa atong panahon. Yes, sa pagkakaroon atong masayra no atong na-experience ang dili kaayo init, so cloudy ang atong panahon karon. In fact, adunay 98% chance of rain karong adlaw-adlang Biyernes mga higala no. So yes, cloudy with showers. 24 degrees Celsius ang gibanabana nga temperatura. Real feel 23 24 ang gibanabana pan real feel 23 degrees Celsius. Adunay wind gust at 32 kilometers per hour mga higala. Sa pagkakaroon wala pa tayo na sinati nga pag-ulan apan lamundog ang atong panahon, cloudy lagi and medyo madag-umon. Muna nga kinahanglan og giawhag ang tanan nga mag-andam gayud og proteksyon sa ulan no. Payong raincoat on sa panadiha labi na sa itong mga proud Viscans kay lagyo baya ang itong mga buildings diri sulod sa campus. Sa lain pang update gikan sa Baybay City Water District, bag-o lang nagpagawas ang maubuhatan og disconnection advisory, advance disconnection advisory sa mga adunay unsettled nga water bills. Mamahimong inyong bayaran to avoid disconnection. You can pay through GCash, Land Bank ug unsa panadiha nga outlets no or branches nga pwede ninyo bayran ang inyong unsettled water bills or bisitahon mismo ang botan sa Baybay City Water District Monday to Friday 8 to 5 p.m. Yes, kung maabot nga Saturday o Sabado adunay disconnection schedule diha sa Area 8 no sa may Moraza Street, Quezon Street, Magsaysay Avenue, Recto Street ug sa may Kalubian. Sa Domingo, Pebrero 22, Area 9, Quezon Street, Disyembre Street, Recto Street, Jacinto Street, Magsaysay Avenue, ug sa Moraza Street. Take note naman po mga higala nga disconnection for areas with schedules that fall on a holiday or weekend, no? Will be or shall be implemented on the first working day of the week. So that would be on Monday na. So dapat andam na or bayaran na daan aron malikayan ang kining disconnection with overdue accounts, no? Oo, Advanced Disconnection Advisory mo katong Advanced Disconnection Advisory nga gipagawa sa BCWD. Sa lain pang update gikan sa LIECO 4, adunay pole upgrading nga ipahigayon tungod sa ipahigayon nga pole dressing no for three-phase line conversion sa may barangay Talisay to barangay Tabunok, Kilungos. Adunay scheduled power interruption ugma pohon adlaw Sabado Pebrero 21 alas 8:30 ang takna sa kabutagon kutob alas 5:30 sa hapon, so bali 9 hours kini mga higala. Sa apektadong dapit barangay Talisay, Kanghaas, Tabunok, Tugipa, San Agustin and Bunot, Hilungos. Aduna usay gipagawas nga pahibalo ang LIECO 4. Please be informed nga ang power advisory 2026-013 has been postponed to a later date. So wala pa'y final nga schedule aning line maintenance no power advisory number 2026-013 supposedly Pebrero 21 ugma po kana mga higala. Same time 8:30 a.m. to 5:30 p.m. apan wala kini or gipostpone ang maong power or line maintenance mga higala no. So please keep updated lamang no kung unsa ang final schedule which will be announced lamang gihapon sa Facebook page through sa Facebook page
sa Leyeco 4 mga higala. Okay, so ako lang pong baliko no ang gipahibalo sa Baybay City Information Office kabahin ining libre nga theoretical driving course kon TDC karong maabot kang Marso 14 kutob 15 ning kasamtang tuig didto sa may makeshift building poblasyon Zone 15 Baybay City. Duol kini mga higala sa Metro Retail Stores no ang maong free TDC abli alang sa tanan apan ang first 200 registrants lamang ang dawaton. So mamahimo magparehistro na ang Google form ana naka-post sa Facebook page sa Baybay City Information Office. Mamahimong inyong i-access aron makaparehistro na kay first 200 registrants lamang ang pakadawaton niining or ang maka-avail iling maong libre nga theoretical driving course. And kinahanglan nga sa adlaw sa March 14 and 15 magdala ka mo sa iyong photocopy sa PSA issued birth certificate o national ID ingon man TIN tax identification number if available. You may also bring notebook, ball pen, and the snacks and lunch. Mga higala, alas 8 sa buntag pagasugdan kining maong TDC and kinahanglan nga dili gayud malate ka 30 minutes late will be considered nga absent or will no longer be accommodated niining maong kalihukan. Og sa peace and order naman, malinawon og hapsay ang atong dakbayan sa baybay, walay mga major insidente tungod kana sa efforts and sa atong kapulisan sa dakbayan under the supervision of Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio padayon gihapon ang ilang pa-kampanya batok sa mga batok sa illegal nga droga og mas gipalig-on pa nila ang enhanced managing police operations kon empo nga strategiya di naga-aim kini utumong niini nga malikayan ang mga kriminal o mga krimen o ba siguro ang safety and security sa atong komunidad o ang tinitibok ang dakbayan sa baypay. O mga higala, ado na kita pasabog no or congratulations di ay kang Engineer Jose Arnel Colina Corong Jr. Oo, diri proud Visca no. Diin siya ang nakakabot or attained the highest rank sa bag-o lang gipagawas nga resulta sa Pebrero 2026 nga Mechanical Engineers Licensure Examination with an impressive 93.25% performance rating mga higala. So grabe no, 93.25% rating no sa Mechanical Engineers Licensure Examination. Once again, congratulations kang Engineer Jose Arnel Colina Corong Jr. sa ka-proud Visca, no? And congratulations usab sa 30 new Visca Mechanical Engineers. Sa VSU main campus, we have produced 20 new mechanical engineers achieving a 71.43% nga passing rate, while VSU Isabel welcomed 10 nga bag-o nga mechanical engineers with a 40% passing rate. Congratulations kaninyong tanan ingon man sa tong Faculty of Engineering sa Department of Mechanical Engineering sa VSU Isabel ug sa kinatibuk-ang VSU community for this outstanding nga accomplishment. No, padayon VSU no sa mga paningkamot and sa kalidad gayud nga edukasyon. Sa mao ka na mga higala ang atong mga kalambuan og updates gikan sa dakbayan sa baybay ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw alang Biyernes. VSU ug UNICEF nakiusa aron mapaligon ang integrasyon sa social and behavior change sa curriculum sa development communication. VSU IHK faculty mitambong sa nangunang Classical Music Forum sa UK. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Miss Micaela Gongora do sa imong pasiw ng impormasyon and para usab no sa o mga update diri sa Southern Leyte.
Unahon sa po nato ang dagan sa panahon, no? Susama po, no? Sa DYDC, particular na diya sa Baybay Leyte. So, gloomy karon, no? Ang Friday fly day o diri sa atong probinsya tungod wala nagpakita siyang bidlisog yun, no? Siyaring adlaw and mabantayan yun nato ang medyo baga-baga nga panganod sa kawanangan. So, peace and order, generally peaceful. Wala ra kayo mga dagkong panghitabo or kagubot ang na-record sa atong otoridad. And power update, dahil mga ka-RP, adunay pipila ka mga naka-schedule, no, nga power interruption. Gani, no, karong adlawa o nasayra nato pinaagi sa update po, no, sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco nga naka-schedule gyud karon, no, sa tulo ka mountain barangay diya sa lungsod sa Nahawan, no, from 8 a.m. to 5 p.m. Feb 20. And then aside ni ana para ugma pong adlaw Feb 21 7 a.m. to 5 p.m. Pundol Hilunangan to entire Silago Southern Leyte to Kikilo Abuyog Leyte. And then dugang scheduled power interruption para pod ugma gihapong adlaw 6 a.m. to 9 a.m. Luz Pharmacy to Burdeth Marketing to Maasin City Hall Barangay Tunga-Tunga, Maasin City. And then sa adlawng Domingo 45 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. affecting portion of Barangay Hiwangon Malitbog to entire Sugod Bay, Panaon and Pacific area Southern Leyte to Kikilo Abuyog Leyte. So maintenance, no, activity gyud sa Soleco and NGCP ang rason, no, sa naka-schedule nga power interruption. Samtang good news kay gipasabot pod, no, sa Soleco nga adunay pag-us-us, no, sa taripa sa kuryente para karong buwan na, so month of Feb. So anaan na lamang sa kapin 13 pesos ang kada kilowatt hour nga konsumo kung itandi last month nga naa sa kapin 16 pesos. Samtang water update, wala naka-schedule nga water interruption. So mao na nga hinuon padayon pod ang pag-awag pod, no, sa Sugod Water District in case adunay kalit, no, nga pagkapaong sa supply pod, no, sa tubig nga i-report ka na aron na maaksyonan dayon. O para sa luhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas, sugod din atong makauban na Aljon Malot, Ma'am Gemma Destrizan, also iniwalagad sa kahanginan mayor sa Silagod ni Salmot sa National Education Summit Birthing Home o Primary Care Facility sa St. Bernard gimonitor sa DOH ug unang Municipal Development Council meeting sa Libagon gipahigayon. Standby mga ka-RP kay sa patong pagbalik ihatod na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang detalye sa mga balita human lamang ning pipila ka mga pahinumdom. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time.
Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 40 minutos pasado las 8 sa buntag. Padanggap kamong nagsubaybay sa programa Good Morning Eastern Visayas. Right ning tak na asugda na pagatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang mga detalye. Muna sa nato ang Radyo Pilipinas kalbayog sa makalsapa Rise and Shine kanimo Sir ASM Gina Melon. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Miss Ria. LGU Calbayog bugos ang suporta sa paglansar sa Tri-City Specialty Justice Zone nga matutok sa pagkontra sa pang-abuso sa mga kabataan online sa detalye diyan report ni Charm Perito Valdez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayag san suporta ang lokal nga gobyerno san Calbayog sa paglansar sa Tri-City Specialty Justice Zone nga matutok sa pagkontra sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. Sa paghigimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog, ginpahayag ni Calbayog City Vice Mayor Rex Daguman nga usa nga dako nga oportunidad o responsibilidad para sa syudad ang mapili nga usa sa Tri-City Specialty Justice Zone sa Eastern Visayas. Sigon kan Daguman, napili ang Calbayog tungod sa lokasyon sini ng hataas nga populasyon, dako liwat ang papel sa internet connectivity sa syudad. We are very fortunate na napili ang Calbayog City as one of the Tri-City na from the Justice Department and Supreme Court Kaupod and DILG because Calbayog is geographically located in the center of the Samar Island, plus yung population natin mataas and the internet connectivity meron talaga ang city, and that's why we are prone to these issues na abuse, labi na sa cybercrime. Sa harampang naman san konkreto nga pitad, pahayag san Vice Alcalde nga magduduso sira lokal nga ordinansa para formal nga ig-adopt ang Justice Zone sa syudad san Calbayog. Number one for legislation, nag-usap na kami ni Judge Marical that magkaroon tayo ng ordinance adopting the Justice Zone para sa City of Calbayog, and close coordination of course with the conveyor ng Justice Zone natin. Pinaagi san ordinansa ug mas hugot nga koordinasyon sa justice sector agencies katuyuanan sa lokal nga gobyerno nga maging mas sistematiko ang pagbaton sa mga kaso san usaik sa syudad. Naghatag liwat san mensahe ang Vice Alcalde sa mga kag-anak ug kabataan kasumpay san online safety. I think parents and every Calbayognon should be responsible. Always think before we click, and the access of internet nowadays, hindi naman natin mapagila na everyone can access. Be responsible, and the parents should always guide their children to think rationally and with discipline using the high-tech technology that we have right now. Sabot nga san padayon nga paghataas san online access, ginaaghat san lokal nga gobyerno ang bugos nga komunidad nga makiusa sa kampanya kontra usaik ug siguraduhon nga magiging luwas ang cyberspace para sa mga kabataan. Para sa bagong Pilipinas, Charmaine Perito Valdez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang test the Eastern Samar nagaandam para
hiton 2026 Provincial Skills Competition. Ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ayon ang pangandaman han TESDA Eastern Samar Provincial Office para han 2026 Provincial Skills Competition katapos ang IRA Coordination Meeting agin buhat diri Palamaiha, Haborangan City. Gintambungan inihan mga school head, coach, ngan administrador, tikang nga mga technical training institutions, private training centers, assessment centers, ngan DepEd Senior High Schools, habugos nga probinsya. Katuyuan han meeting nga mag-andam ang mga institusyon para hapsay nga pagpadalagan han kompetisyon. Ginhisgutan ang guidelines, mechanic schedule, ngan venue han kompetisyon. Iginhatag ang mga test package, ngan ginkumpirmar ang partisipasyon han mga eskwelahan ngan training centers. Ginklaro liwat ang kada tagsa nga responsibilidad para han maupay nga koordinasyon. Sumalakan TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, importante ang kompetisyon na pagpauswag han technical nga kahibarongan kumpiyansahan mga trainees. Ang 2026 Provincial Skills Competition inakatakda ha Marso 19 nga 20 hini nga tuig nga pananagbalayan hiton Balanghiga National School habungtuhan Balanghiga. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ms. Steffi. Para asyahan nga sumat han PIA Leyte, Baybay City, hulos ang pangamdaman. Hati arabot nga panagbalay hini han IVRA 2026. Adin report ni Iris Canete, ESO intern han PIA Leyte. Hulos nga nangangandam ang syudadhan Baybay para han tidaraon nga Eastern Visayas Regional Athletics Association o IVRA amit tikang Marso 1 tugtub 7, 2026. Sumalakan Mayor Jose Carlos Carey, preparado na ang syudad hapag darawat han ginlalauman 25,000 nga atleta ngan mga bisita ngan andam na liwat ang bag-o nga Binaybayon Sports Complex ngan Convention Center para han mga competition ngan programa. Nagpapasarig naman ang Baybay City Police Office nga may dugang nga kukulisan para masiguro ang seguridad han nga tanan nga delegado ngan bisita, samtang ang komunidad naman nagburublig han pag-andam han mga orokyan han mga delegado ngan iba pang kinahanglanon. Ginlalauman ang pag-usuwag diri laha sports kundi patiliwat han turismo nga lokal nga ekonomiya pinaagi hini nga kompetisyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ako Iris Canitas, SU intern. Good morning Eastern Visayas. Damo salamat ang imo report, Iris Canete. Good morning, Eastern Visayas. Yes, samtang alang sa balita ang nakalap gikan sa VSU DYD sa FM. VSU UNICEF nakiusa aron mapalig-on ang integrasyon sa social and behavior change sa curriculum sa development communication. Ani ang detalye sa akong report. United Nations International Children's Emergency Fund kon UNICEF o Visayas State University kon VSU aron mapalig-on ang integrasyon sa social and behavior change kon SBC sulod sa curriculum sa development communication sa VSU pinagi sa usa ka workshop nga gipahigayon atong Pebrero 19 ng kasamtang tuig sa VSU Smart Classroom. Kitambungan ang mga aktibidad sa nagadaiyang faculty sa Department of Development Communication kon DDC o guban pang faculty and staff sa mga buhatan o department sa VSU nga gituuhang adunay maayong ikatampos sa maong kalihukan. Gibana-bana nga dulaan sa 50 ang mga partisipante niini. Ang kalihukan nga nagtumong sa pagpalalom sa kahibalo sa mga magtutudlo og practitioner sa SPC kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa pagpalambo sa epektibong komunikasyon alang sa kausaban sa kinaiya ug pamatasan sa komunidad ug ingon man mapaligon ang kalidad sa pagtudlo ug pagkat-on sa development communication sa VSU. Si National President's Association of Development Communication Educators and Practitioner ug kasamtang head sa DDC sa VSU Dr. Odrico Alviola nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagcapacitate sa mga estudyante, faculty ug staff sa development communication kabahin sa SBC aron mahimong mas andam sa pag-atubang sa nagkalain-laing issues sa komunidad. Usa sa mga sentrong kalihukan mao ang curriculum mapping diin giila sa mga partisipante
Duterte ang mga subject sa development communication nga pwede ma-integrate ang SBC. Tumong nini nga masiguro kung unsaon pag-aplikar ang mga prinsipyo sa SBC sa pagtudlo, research ug bisan pa man sa mga extension program sa universidad. Gihisgutan usab sa mga eksperto gikan sa UNICEF ang pundasyon sa social and behavior change. Lakip na ang papel niini sa pag-usab sa pamatasan sa komunidad, pinaagi sa estratehikong komunikasyon, partisipasyon sa stakeholders ug paggamit sa datos alang sa mas epektibong implementasyon sa mga programa. Ilang gipaabot sa mga partisipante ang kainungtanon sa kolaborasyon tali sa akademya ug development partners aron masiguro nga ang mga graduado adunay lig-on nga pundasyon sa SBC. Sa hapon nga sesyon gipahigayon ang work planning session diin nagtinabangay ang mga partisipante sa paglatid sa mga plano, papel ug mekanismo sa koordinasyon aron mapadayon ang integrasyon sa SBC sa curriculum. Ayang masayran nga karong adlaw Pebrero 20 ipahigayon usab ang signing sa Memorandum of Agreement tali sa VSU ug UNICEF aron mapaligon ang partnership sa duha ka ahensya ug mas maklaro pa ang duties and responsibilities niini. Ang maong kalihukan nagtimaan sa usa ka mabungahon nga partnership tali sa VSU ug UNICEF na nagtingu